So, yun nga guys, dahil nga nabura yung video na i-upload ko sana noong November 5 ay hindi ko na-upload. Dahil accident ko nabura yun. Kaya inulit ko na lang. At ito na ngayon. Okay, nung bata pa kasi ako noon ay malaki na talaga interest ko sa drawing. At sa mga nagtatanong kung bakit ako magaling mag-drawing, ang masasabi ko lang ay, di naman magaling, marunong lang. Kaya naman nahiligan ko mag-drawing kasi ay dahil na rin kay Papa. Kasi si Papa dati habang nag-drawing ay pinapanood ko to o di kaya ginagaya ko. Kaya yun siguro ang dahilan ko bakit ako magaling mag-drawing. Marunong lang pala. Pero teka lang, maraming hindi nakasubscribe sa akin channel. Mahigit 71% ang nanonood pero hindi nakasubscribe. At 28% lang ang nakasubscribe. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na. Alright, marami sa akin nagtatanong kung bakit nga ba natuto ako mag-drawing. Kaya sa video ng ito ay kukwento ko sa inyo mga pangyayari na naranasan ko dito. Okay, kagaya nga nasabi ko, bata pa lang talaga ako ay mahilig na talaga ako mag-drawing. Simula nung nanood ako ng pag-drawing kay Papa lagi. So, tinuloy-tuloy ko lang yun at bawat makita ko na larawan na sa tingin ko ay kaya ko naman i-drawing di ko talaga pinalampas yun hanggang sa may natuklasan akong kakaibang pag-drawing. Siguro mga grade 2 ako noon or grade 3 at yun na nga ay yung poster making. So, na-amaze ako noon ng sobra dahil sa pamamagitan ng drawing merong meaning o kahulugan ang drawing na yun. At yun, nagtry ako ng ganun hanggang sa natutunan ko at nasanay na rin akong i-drawing yung ganun. Hanggang sa isinala ako ng teacher ko noon sa poster making contest. At sa awa ng Diyos, first time kong sumali doon ay nanalo ako ng 2K. Yes, 2K. 2K ang napalunan ko. Pero di sa akin napunta yun dahil kinuha ni Mama. Sa akin muna itong pera mo at itatabi ko muna at kung ano-ano naman ang bibilhin mo dito. 1 year later. Ma, nasa na po yung 2K na itinabi ninyo? Anong 2K? Wala na. Nakain mo na at naitain mo na rin. Tama naman yung ginawa ni Mama na itinabi niya yung pera ko. Dahil kung di niya kinuha sa akin, malamang kung ano lang bibiling ko nun. At saka baka mawala lang sa akin, baka mahulog sa bulsa ko, or ma-misplace ko kung saan. Pero okay lang naman dahil sa pang-araw-araw namin na punta yun. Balik tayo sa usapan. Kung tatanungin niyo naman ako na, Kuya Dex, paano ba mag-drawing? Gusto ko din matuto mag-drawing Ang may tuturo ko lang sa inyo ay base lang sa aking kalaman at natutunan. At di ako professional na artist. So, ang tanging paraan lang kung paano ka matuto mag-drawing kailangan mo lang ng tiyaga at lalong-lalo na ng matinding pagsasanay. Huwag kang iinto, basta tuloy-tuloy lang ang pag-training. Kasi dyan mo makikita kung ikaw ba ay nag-i-improve na sa mga gawa mo. Ganyan din kasi ako dati. Literal na di pa talaga ako maalam mag-drawing. Wait lang, pakita ko sa inyo mga drawing ko nun. O di ba? Napakapangit ang drawing ko nun. Kaya patuloy lang yan. Promises mag-i-improve yan. Naalala ko tuloy yung binibenta kong coloring book sa mga kalaro ko nun dati. Gato kasi yun. Naisip ko nun na bakit di ako gumawa ng maliit na coloring book sa pamamagitan ng aking kakayahang mag-drawing. Tapos papagbenta ko sa mga kalaro ko. Gato ko siya ginawa. Una, nagawa ko ng maliit na notebook na parang ganito. Tapos, pupunin ko siya ng mga sari-saring mga drawing ng cartoon karakter. Tapos, pangalawa, pinalastik ko siya tapos isinabit ko sa luma naming tindahan. Tapos, tinawag ko mga kalaro ko at inaya ko na bumili ng mga coloring book sa akin. Ewan, basta ganoon ko siya ginawa. At madami pa talaga akong experience tungkol sa pag-drawing. Kaya ito na muna at kung may ma-experience kayo na naisabihin ay comment nyo lang dyan sa comment section at aking babasahin. So yun lang muna guys. Thanks sa panonood. Babu! Abangan nyo part 2.